40 cameras, bahay, tindahan, kita ko lahat dito sa office namin. Pag wala naman ako sa office namin, kita ko pa rin sa cellphone. Halika, kwentuhan tayo. Ako si Daryl and welcome back to Automated Pinas. Cameras na tayo. 40 cameras kami, tatlong brand, at tatlong app din. Kwentuhan ko kayo kung ano yung maganda, ano yung hindi, at yung naging problema ko sa Hikvision cameras, baka naranasan nyo na rin. Dito sa office namin, may tatlong TV setup ako na nakakabit sa isang computer. Na kung saan nakikita ko lahat ng camera namin dito sa tindahan at sa bahay. Yan po, nasa likod ko po. Hindi ko na pakikita yung feeds ha. Bale, 32 cameras yan sa store, 8 cameras sa bahay naman. 40 in total. Yung 40 cameras, nakakabit yan sa dalawang Ubiquiti NVR. Yung isang NVR para sa store, 32 cameras bale yun. Yung isang NVR naman, 8 cameras para naman sa bahay. Parehas yan, meron na ring hard drive parehas para sa pag-record. Yung tatlong TV, nakakabit dito sa lower half ng office namin. So, kami naman pong mag-asawa, nandun kami sa upper part ng loaf ng office namin. So, yung misis ko, kita yung TV, yung tatlong TV. Ako, kailangan ko pang dumungaw para makita. 40 cameras, iba-ibang brand. Ang main brand na ginamit ko ay yung Hikvision. Good quality, solid na camera. Yung video quality, talagang maganda. Tapos, bumili din ako ng Reolink. May mas mura to kaysa sa Hikvision. At yung pinaka gusto ko sa Reolink, meron kasi silang camera. Isang camera, dalawang lens. So, 180 degrees yung field of view niya. So, kita niya yung from left hanggang dun sa right. So, yun yung trinay ko rin para matesting ko kung maganda siya. Kasi imbis na bumili ka ng dalawang camera, pwedeng isang camera na lang. Sa NVR naman, dati ang gamit ko yung Hikvision na NVR. Pinalitan ko ngayon siya nung Ubiquiti na NVR. Kwento ko sa inyo mamaya kung ano yung nangyari dun sa Hikvision. Yung Hikvision naman na NVR, yung naging problema ko sa kanya is may update siya. Yung may isang time nag-update siya. Every 5 minutes, nawawala na yung feed nung Hikvision dun sa app nila. So, kailangan ko ngayong i-refresh. Kailangan ko na namang i-refresh at i-refresh. So, ngayon, nagtanong naman ako dun sa kaibigan kong nag install nung camera and binigyan niya ako nung older app na kailangan yun yung naka-install sa'yo para hindi lagi na siyang nagpe-play, hindi mo kailangan mag-refresh every 5 minutes. Di ba nakakainis yun? Every 5 minutes na lang, re-refresh mo para lang makita mo yung camera. Siyempre, napagod din ako dun sa every 5 minutes na yun na kailangan ko i-refresh yung camera. So, ngayon, nag-research ako at nahanap ko naman tong Ubiquiti. So, pagka binili mo yung NVR nito, ikakabit mo lang yung mga Hikvision na camera mo. And then, yun, basta bukas yung browser mo, kita mo yung live feed ng mga videos mo. So, yun yung pinalit ko. Tapos, eto pa, yung Ubiquiti na NVR, nai-integrate kay Home Assistant. So ngayon, pati yung mga Hikvision na cameras ko, nalagay ko na sa Home Assistant. Dati kasi, hanap ako ng way kung paano ilagay yung Hikvision camera papunta kay Home Assistant. Hindi ko magawa eh. So, eto, nagawa ko. Tapos, pag lumabas naman ako sa office, kunyari, lumabas ako ng Manila, or lumabas ako, sa camera app na ako tumitingin. So, noon, dalawang camera app yung gamit ko. Isang Hik Connect at saka yung Reolink app. Ngayon, nung pinalitan ko na yung NVR, nung Ubiquiti na NVR, isang app na lang yung gamit ko, yung iProtect na lang. Tapos, sa Home Assistant pa rin naman yung mga ilaw at yung 300 para makontrol ko. So ngayon, ang usually yan, ginagawa ko, pumapasok muna ako dun sa iProtect app, sinisilip ko yung tindahan, yung bahay, kung may mga bukas na ilaw or na ganun. And then, bago ako pupunta kay Home Assistant, papatayin ko ngayon yung mga ilaw na gusto kong patayin at yung mga ilaw na gusto kong buksan. Pero syempre, minsan, may mga frustrations or problems pa rin kaming na-encountered. Una, yung camera, kung minsan nag-offline, yung pala, may ngat-ngat ng daga yung wire. Pangalawa, yung Home Assistant, kung minsan, pag remote connection,
hindi kaagad pumapasok, so matagal. So, yun lang naman yung mga nakikita kong problems dito lately. Pero siyempre, work in progress pa rin yung ganitong problem solution na ng mga ganito. So, tuloy-tuloy lang, testing lang and try lang. So, ano ang gusto kong gawin moving forward gamit itong mga cameras ko, no? So, may nakita kasi ako ngayon, si Ubiquiti. May AI na yung mga cameras niya. So, gusto kong mag-try ng ilan kasi yun, pagka prinogram mo, nandun yung mukha nung staff mo, alam niya na yung staff mo ang nandun sa lugar na yon. Tapos, nakaka-recognize din sila ng license plate. Tapos, lahat yun, mai-integrate mo papunta kay Home Assistant. Para sa retail store kasi, yung ganung mga facial recognition, feeling ko malaking tulong yon para lalo na sa pagba-backtrack and yung pagtingin kung ano yung nangyari. And pero hindi ko pa siya nagagawa eh. So, okay na muna ako dito sa setup ko ngayon. Pagka naman nasa labas ako or malayo ako, is kita ko pa rin naman sa cellphone ko sila. Ito yung camera setup namin dito. So, 40 cameras, tatlong brand, isang app. Marami pa akong gustong baguhin pero isa-isa lang. Sa susunod na video, kwentuhan naman tayo yung mga automation na malaking tulong sa aming bahay pang-araw-araw. Yung mga automation na hindi mo inaasahan pero sobrang laki ng tulong sa aming pamilya. Kung may tanong kayo, comment down below. Lalo na dun sa mga taong may camera setup din. Gusto ko rin mapakinggan kung ano yung setup ninyo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas.